Okay, magandang gabi, tanghali, umaga po sa inyong lahat, mga kabanat, no? Banat PH. So, ang ating video ngayon ay hiniram ko lang dito sa video ng ating mahal na presidente, si President Bongbong Marcos o BBM. At bigyan ko lang po ng reaction at natuwa nga ako dito sa mga nagawa niya, sa mga bagay na ginagawa dahil patunay na siya ay nagtatrabaho. Okay? Hindi katulad ng iba na pansariling kapakanan lang ang kanilang sinusulong. Hindi katulad ng ating mahal na presidente. Okay? So, maraming salamat at ito ang inyong pong lingkod, Banat PH. Pakinggan po natin ang video ng ating mahal na presidente at makita natin ang mga hindi nabibilang na kanyang ginagawa, no? Itong mga nakarami tayo magnan na serbisyo na bagay na may dalang direktang ginhawa sa ating mga kababayan. Yan lang naman ang pangunahing direksyon na inilatag natin sa ating kabinete. Paano ba natin pagiginawain ang buhay ng bawat Pilipino? Di man perpekto at marami pang kailangan ayusin. Masaya naman ako sa mga feedback na natatanggap namin dito ng nakaraang mga linggo. Mas magiging confident tayo to walk alone, knowing na may mga pulis na nakasurround sa'yo. Pag magtatanong kami sa mga pulis, alam namin na secure kami. Unahin na natin itong usapin sa kaligtasan, security and safety sa ating mga lansangan. Sinimulan natin ang pagdideploy ng mas maraming pulis o yung tinatawag nating cops on the beat. Naging maganda naman ang feedback nito. Sabi ng mga tao ay malaki talaga ang natutulong pagka sila ay maging panatag. Ginagawa na rin itong emergency. Okay, maganda nga yun, ano? At napakagandang ginawa ni Presidente itong pag-deploy ng mga polis, ano, sa lahat ng lansangan. Kasi diyan makikita kapag may presensya ng otoridad sa lahat ng lansangan, siyempre magdadalawang isip ang mga nag-iisip ng masama, no? Sana araw at gabi yan para naman ang ating mga kababayan, araw at gabi, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi, ay hindi sila nag-iisip o nangangamba sa kanilang mga kaligtasan, no? Kasi alam naman natin na mga kababayan natin, marami nagtatrabaho sa gabi sa mga iba't ibang larangan, no? So, kudos sa ating presidente, no? At ang kanyang team, ganoon din sa newly PNP chief, si General Torre, sa kanilang pagtatrabaho na naayon sa batas, ano. So patuloy po tayo, no? Hotline natin, just a few weeks na ang bag natin ay 3 minutes ang police response ang isinusulong sa kanyang mga hanay. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan, unsustainable is really what people are saying. Watch me sustain it. Malaking bagay po ito, lalo na po sa mga mahihirap po natin mga kababayan. Ang 20 pesos po ay malaking bagay. Kami ay sobra-sobra po talagang nagagalak. Masyadong masaya ako kasi marami nangarap niya. Malaking bagay po yan. Pinaparating ko po yung ating buong pusong pasasalamat sa ganitong programa na inyo pong itinayo. Nung isang araw ay nag-inspect tayo ng isang Yun, ano? At ito ang mga video o mga gawain na dapat natin ikalat, no? Kasi dito makikita talaga ang nagtatrabahong presidente natin, no? At ginagawan ng lahat ng paraan upang ang ating mga kababayan ay magkaroon ng kaginhawaan, katulad niyan ng 20 pesos na bigas. Noong una, maraming mga taong nagdududa dahil baka daw dahil lang sa eleksyon, ano. Pero hanggang ngayon titignan natin,
Kagaya ng nakikita natin na hanggang ngayon ang presyo ng bigas ay may nabibili pa rin ng taong bayan na 20 per kilo at napakalaking bagay po yan. Imbes na ang kababayan natin ay bumili ng napakamahal na bigas, hindi, mura na at yung kanilang mga budget ay sobra-sobra sa kanilang buong pamilya. So napakaganda yan, napakaganda talaga yung ginawa ng ating presidente at ganoon din sa kanyang buong team at kudos po, sana patuloy po tayong tulungan ng ating gobyerno sa pangunguna ni President Bongbong Marcos at ganoon din mga kababayan ang ating suporta, ang ating pakipagtulungan sa ating gobyerno, sa ating presidente, kasi makikita natin na ginagawa niya ang lahat ng bagay, lalo na ngayon pinapalakas niya ang larangan ng farming, hindi katulad ng mga nakaraan, mga kaibigan, at ayaw ko nang magkumpara, pero nakikita natin na talagang sinusulong niya ang larangan ng farming, katulad ng mga pagbibigay niya ng mga equipment para sa pagsaka at mga iba't iba pa, House ng NCAD. Marami ba kung paano patatagalin yung rice na ito? May stock pa ba tayo na bigas? Kaya ba ito na bayaran ng ating gobyerno? Masusustain po natin yan basta't nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot kayang bigas ang ating mga kababayan. Dumalaw din tayo sa isang farm dyan sa Bulacan kung nasaan ang pinakamalaking greenhouse facility sa buong bansa. Ang agricultural innovation na ganito ay dapat talagang inaaral at sinusuportahan ng pamahalaan. Ang pinag-usapan natin dito ay hindi lamang ang food security o yung food supply, kung hindi pati na ang nutritional value na binibigay natin sa taong bayan. Hindi lang tuyo ang kinakain nila, may gulay, may prutas, lahat yan. Kaya mga facility na ganito, yan ang magpo-provide sa atin ng mga fresh na mga gulay, fresh fruits, etc. Okay, yun nga, sabi ng ating presidente ay ito yung mga dapat nating suportahan, dapat sinusuportahan ng gobyerno dahil hindi lamang na malaking tulong sa ating mga kapwa, mga mamayan, dahil presko ang mga gulay na kinakain, hindi punong-puno ng insecticide kasi sa mga greenhouse na yan hindi kinakailangan na isprehan ng insecticide kasi kulob yan, So maganda nga yan, mga kaibigan, at yan ang mga dapat na suportahan at sana madami pang mga farmers din na gagawa ng ganyang paraan para mas safety kainin ng mga tao dahil nga hindi na nangangailangan ng napakaraming insecticide para lang ma-maintain ang kagandahan ng kanilang mga gulay, Okay, patuloy po tayo, napakaganda itong mga ginagawa ng ating presidente. Patuloy pa rin ang pamimigay natin ng mga makinarya sa National Irrigation Authority. Ito nga yung pangatlong tranche natin, refleeting program ang tawag. Mahalaga sa agrikultura ang patubig. At itong mga makinaryang ito ay sisiguruhin ang irigasyon natin na laging well-maintained. Maganda ang daloy ng tubig. Ang major canals at irrigation infrastructure ay laging maayos. Tama, mga kaibigan. Dahil galing ako sa pamilyang magsasaka, at napakalaking bagay yung patubig sa mga sakahan kasi doon na-maintain yung kung na-maintain mo ang tubig, mas maganda at mas malaki ang posibilidad na kikita ka bilang magsasaka sa inyong mga tinanim na bigas, palay, At maganda yan dahil kapag maganda ang patubig ng ating mga bukirin, pwede pong magtatlong beses sa isang taon na magtanim ng palay, yung sinasabing third cropping. Okay? So napakaganda yan dahil yung mga heavy equipment na yan nakakatulong, malaking tulong talaga, malaking tulong na nakapagpadali sa trabaho upang ma-maintain o maagawa o maayos ang mga nasirang
irrigation system, no? So mabuhay po ang mga magsasaka dyan sa Pilipinas dahil nagkaroon tayo ng presidenteng tunay na may malasakit sa ating mga magsasaka at na binubuhay ang agriculture sa ating bansang Pilipinas, no? Apat na ticket po namin. To GMA kamo po. Kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Malaki talaga ang advantages. Ang isa sa pinagtuunan din natin ng pansin nitong mga nakarang linggo ay ang transportasyon. Inanunsyo ko ang pansamantalang paghihinto muna ng EDSA Rebuilding Program. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Nag-inspect din tayo ng Maganda po yun, ano? Talagang maganda at tunay nga na may nabigyan ng wisdom ang ating presidente, no? Kasi kapag itinuloy na ginawa yung EDSA, so 2 years yan. So maraming maaabala ang business lalo na, no? Larangan ng business at alam naman natin na ang EDSA ay yan ang daluyan ng iba't ibang mga commodities na papasok sa iba't ibang lugar dyan sa Maynila, no? So mabuti na lang at nakita ng ating presidente na within 2 years kapag mas lalong mapiperwisyo ang taong bayan at tunay nga, no? Diyan makikita natin ang malasakit ng ating presidente sa atin. So mga kontra, no, sa mga kontra sa ating gobyerno, tingnan natin, no, hindi yung ito hindi personalan, ano, kundi titignan natin ang ginagawa ng isang individual kung para ba sa tao, para ba sa lahat o sa kanilang sariling interest lamang, ano. So ang presidente marami nang ipinukul, marami nang pambubuli, pambabastos sa kanya, pero andyan pa rin na ginagawa ang lahat ng bagay para lang sa ikabubuti ng taong bayan. Sabihin natin na dahil siya ay presidente, but tignan natin, no? Tignan natin yung kaniyang pagtitis. Hindi tahimik lang siya, pero siya ay nagtatrabaho. MRT at ang probastri. Kung mga MRTs, bumilis na ang andar ng pila. Minsan nga ay wala ng pila. Yan ang patuloy natin tinatrabaho kasama si Secretary Vince ng DOTR. Bubuti pa yan in the coming months. Punta rin kami sa Nayo 3 naman. At marami rin ginagawang pagbabago. Bilang gateway ng ating bansa, itong mga airport natin kumbaga ay ang first and last experience nila sa ating bansa. Kaya't hindi sapat na magaganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. Hindi lamang ang Tama, no? Kasi ang airport, dyan mo nakikita ang impression o dyan mo nakikita ang mukha ng isang bansa na iyong pupuntahan o isang lugar na iyong pupuntahan. Kapag ka maganda ang airport, siyempre ang tao ma-impress yan at mas lalo silang maiengganyo na pumasok at pumunta dyan dahil maganda ang serbisyo, no? So maganda po yon yung ginawa ng ating presidente na pasyalan lahat ng mga lugar kung saan yun yung numero 1 ginagamit ng taong bayan, ano, ma-inspect at makita kung ano ang kakulangan at kung may kakulangan, ayun ay dapat ayusin at kung may mga improve na ay mas lalo pang i-improve, no? So yun nga, no, maganda ang ating ang ginagawa ng ating presidente.
Manila Airport, meron din natin tawag na Ridra ay hindi na kailangan dumaan pa sa Maynila para pupunta sa kanilang resort. Pati na yung mga umuuwing OFW, kung minsan napakalayo naman ang pinupuntahan nila, pwede silang tumuloy na sa mas malapit na airport para hindi na kailangan dumaan sa Manila Airport. Napaka-importante yan para maging mas maginhawa naman ang biyahe. Hindi lamang para sa ating mga bisita, kung hindi, mas lalong-lalo na para sa mga Pilipinong umuuwi at umaalis. Ilan pala Tama yun, ano? Maganda yan dahil siyempre, ang lalo dyan sa Pilipinas, napakaraming OFW, no? From Visayas, Mindanao, at ganoon din dito dyan sa Luzon, no? So, napakagandang proyekto yan na ang mga taga Mindanao o mga taga Visayas from their province, pwede na silang lumapag doon sa kanilang probinsya dahil ang kanilang airport ay sapat para sa mga malalaking aeroplano, no? So, napakaganda yan na plano at nakakaginhawa sa mga kababayan natin imbes na from Visayas or from Mindanao ay tutungo pa sila dito dyan sa Maynila, hindi na, doon na mismo sila manggagaling sa kanilang lugar papunta sa kung saan sila bansa pupunta, no? So maganda po yan, no? Maganda po na mga plano yan. ang ito sa mga ganap. Marami salamat sa isto. Lagi po kaming nakikinig at patuloy na isisulong ang anumang mga programang makakabuti sa kalagayan ng ating mga kababayan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ingat po tayo. Maganda, no? Magaling. At kudos po sa ating presidente, no? Si Ferdinand Romualdez Marcos, ano? At mabuhay po kayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. At mabuhay ang lahat, mga kaibigan. At sana ito po yung mga hudyat, no, na magkakaisa ang Pilipino para sa kapakanan ng Pilipinas, no? At hindi magwatak-watak dahil lang sa iisang sa interes ng iilan, ano? At sana mabuo ang Pilipinas. Magkaisa ang mga Pilipino para sa kapakanan ng buong Pilipinas, no? At makita ang tunay na kapayapaan, makita ang tunay na hangarin na ang Pilipinas ay aangat ang estado ng buhay ng lahat ng mamamayang Pilipino, no? So kudos po, no? At mabuhay po ang ating presidente, mabuhay ang kanyang mga secretaries at ganoon din sa mga nakaupo dyan sa gobyerno na gumagawa ng mabuti at sa mga hindi gumagawa ng mabuti ay mag-isip naman kayo, no? Dahil kayo ay hindi pinaupo dyan para lang umupo at kumamal ng pera ng taong bayan, kundi umupo kayo dyan para tumulong sa taong bayan, tumulong na umasenso ang ating bayang Pilipinas. So, mabuhay po ang ating presidente at mabuhay po tayong lahat. God bless po.